Ah, Totoo ba na sinabihan ni dating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima na kung sa puputok parang substandard na paputok si PBBM? Ah, Medyo matindi itong comment ni ano, matapang itong comment ah, ni dating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima tungkol kay PBBM. Hmm? Medyo grabe ang ano nito, ang frustration na ni dating senadora Leila de Lima. Hmm? Ang pagkaka-describe niya, ah, mga kabunyog mga kababayan, sabi ni ano, ito January 4 niya ito sinabi. The public demands that the big fish do not go unpunished. A promise of this administration that has yet to be fulfilled. Pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpapasabog pero supot. Medyo matindi. Natawa nga ako dito eh. Ha? Natawa ako dito. Ha? Pero ano ito, ini-express lang naman ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima, yung frustration ng taong bayan. Kumbaga, ang demand talaga ng taong bayan ay walang malalaking isda na makalusot. Kailangan malalaking isda ang maparusahan. Yan ay pangako umano ng administrasyon ni PBBM na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Ngayon, siyempre, ang paliwanag niya ng administrasyon, lalo ni Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, hindi naman mamamadali yan. Dadaan yan sa proseso. Totoo naman yon. Kaya lang, sino ba ang nangako? Sino ba ang nagsabi na mga December 15 lalabas na ang mga warrants of arrest? Sino ba ang nagsabi na marami sa mga big fish na yan, senador at kongresista, magpapasko sa kulungan? Hindi naman taong bayan ang nagsabi niyan. Si Ombudsman Buying at mismong si PBBM, pinangako niya na rin yan. Kasi pinangako na ni PBBM ay ni Ombudsman Buying, parang tiniyak na nito. Kaya gano'n na rin yung pangako ni PBBM. Kaya ngayon, kumbaga, napo-frustrate ang taong bayan. Ito naman ngayon yung ini-express ni dating senadora, ngayon Congresswoman Leila de Lima. O kaya lang medyo, hindi ano lang naman to, figurative lang naman to, hindi naman to literal. Ha? Kasi sabi ni dating senadora, ngayon Congresswoman Leila de Lima, ang ganyan ang Pangulo para siyang substandard na paputok. Ang ibig sabihin, mga kabunyog dito ni Congresswoman de Lima, ni Leila, na siyempre, akala mo malakas. Akala mo malakas na paputok. Yung pala paso, substandard, paso. Nag-i-expect ka, nag-cover ka na ng ano mo kasi akala mo malakas yung putok. Yung pala, paso. Kasi substandard pa lang paputok. Ha? Kasi ang mga substandard na paputok, pag na-exposed o kaya nabasa, ay ano na, wala na. Ang problema, akala mo malakas na paputok. Kaya nag-ano ka na, nag-cover ka na ng tenga mo. Tapos nung sinindihan na, wala naman pala paso. Yan yung ibig sabihin ni Dilima, ni Leila. Nagpapasabog daw pero supot. Hindi, ang ibig sabihin niya dito, hindi naman yung literal, ano ito, yung paso. ha? Kasi ang nagpasabog naman talaga kasi, ang nagpuputok naman talaga kasi, na magpapasko na ang mga yan, ano? Magpapasko ang mga yan sa kulungan. Kaya abangan nyo yan. Sino ang nagpuputok niyan ng ganyan? Sino ang nagpasabog ng ganyan? Si Ombudsman Buying at sila PBBM yan. Kaya nag-expect ang taong bayan. Ngayon walang nangyari. Kaya ang sabi ni dating senadora, ngayon Congresswoman Leila de Lima, pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpapasabog pero supot. So ang ibig sabihin hindi yung bastos na supot. Mali lang yung choice of words ni Leila. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Tulad ng nasabi natin, wag dapat itong tingnan ng administrasyon na negative itong comment nila Congresswoman Leila. Kasi yung mga comment ni Congresswoman ni Yussi Claire Castro,
parang na ano siya, binabara niya ang ano, yung mga nagko-comment ng ganito, sinasabi niyang ano, sabi ni ano, "Huwag niyong ano, madaliin ang pangulo. Huwag niyong madaliin ang administrasyon, hindi yan mamadali." Eh, ang unang-una nga, sino ba naman ang nagpangako niyan? 'Di ba sila? Oh, sila yung nagpasabog, sila yung nagpaputok. Oh, hindi naman taong bayan, 'di ba? Kaya kumbaga, ang taong bayan ngayon hinahanap yung pasabog nila, yung paputok nila. Kaya kailangan din ang tingnan diyan nila Yussi Claire Castro din, 'wag silang magalit sa taong bayan na nadidismaya. Oh, ang kailangan nila magpaliwanag, hindi yung magalit. Nangyari kasi parang nagagalit pa yung, administrasyon, eh. Ha? Nagagalit pa, eh, ha? Na na ang sabi rin ni Yussi Claire Castro, "Natiis niyo nga yung ano, yung 6 na taon ni Duterte." Iba naman, 'wag nating dalhin do'n. 'Wag nating dalhin sa gano'n. Saka tama yung sinabi ni, dating Secretary Ronald Llamas do'n sa talakayan namin ng Dos Amigos. Sabi niya, "Alam niyo dapat magpasalamat pa nga ang administrasyon, eh, sa taong bayan." Kasi nung ang kampo ng mga Duterte ay nananawagan ng people power, nananawagan ng RevGov, nananawagan ng ano, nananawagan ng, withdrawal ng military support, ang mamamayan hindi sinamahan ang panawagan ng mga Duterte, itinakwil. Ayaw ng mga tao na maupo si Sara, ayaw ng people power at ayaw ng, ah, military withdrawal of support. Hindi yan sinuportahan ng mga tao. So ibig sabihin, dapat magpasalamat ang gobyerno sa mga tao na maunawain ang mga tao, pasensyoso. Tapos ngayon magagalit sila sa taong bayan. Karapatan ng taong bayan ang mag-express ng pagkadismaya. Kaya itong sinabing ito ni dating senadora, ngayon Congresswoman Leila de Lima, ini-express niya lang yung frustration ng tao. Hindi ito dapat tingnan na literal na substandard na paputok si ano, si PBBM o kaya nagpapaputok pero supot. Hindi, hindi, hindi 'yon. Baka na naman makarating ito kay Yussi Claire Castro, mag-init na naman siya, ha? Oh, ano lang, linilinaw lang natin ito ano, mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.